Naglatag si Trump ng mabagsik na bitag laban sa rehimeng terorista ng Iran matapos ang atake sa dalawang pasilidad nuklear sa gitnang silangan. Ang pag-atake ng Revolutionary Guard ay nagbigay sa White House ng mismong bagay na tinatago ng anti-Trump media. Ang tunay na banta sa reyon ay mula sa ehe ng Iran na handang magpadala ng mga drone at pananakot sa mga lugar na hindi karaniwang target ng seryosong bansa. Ngayong Lunes, ika-18 ng Mayo 2026 matapos ang pag-atake sa planta ng Baraka sa United Arab Emirates at ang presyon sa nuclear na rehiyon ng Dimona sa Israel, nakuha ni Trump ang pinakamalakas na argumento sa krisis. Walang namatay o naganap na pagtagas ng radyasyon pero may malinaw na mensahe. Kapag pumayag ang kaalyado ng Iran na makisangkot sa nuclear infrastruktura, nawawala ang diskurso ng pagmumoderate laban sa Teheran. At dito na sinara ni Trump ang bitag. Kung ang China o European Union ay humihiling ng kalma pero di mariing kumokondena, ipinapakita ni Trump kung sino ang nagnanais ng impluensya na walang pananagutan. Ikukuwento ko lahat yan pero siguraduhin mo nakasubscribe ka sa channel para updated ka sa real-time na impormasyon at kalidad na pamamahayag gaya ng pamantayan ni Alves. Ang pag-atake sa Baraka ay nangyari sa kanlurang bahagi ng United Arab Emirates, malapit sa hangganan ng Saudi Arabia. Ayon sa lokal na autoridad, 3 drone ang pumasok, 2 ang na-neutralize at ang isa ay tumama sa generator ng kuryente sa labas ng perimeter ng planta. Nakontrol ang apoy, walang namatay, walang nasugatan at nanatiling normal ang antas ng radyasyon. Ipinahayag ng International Atomic Energy Agency na ang mga generator na diesel ang nagbigay ng kuryente sa ikatlong unit ng planta at nanawagan sila ng pagpigil sa militar sa paligid ng anumang nuclear na pasilidad. Nakita ni Trump ang pagkakataong baguhin ang laro. Habang nagpapakita ng lakas ang kalaban, nagbigay ito ng patunay. Kung ang drone ay lumapit sa nuclear plant ng kaalyadong bansa ng US, hindi na ito tungkol sa pagpigil sa Tehran. Ang usapan na yon ay kung sino pa ang magtatanggol sa rehimen na napapaligiran ng mga milisya, banta at pananakot sa rehiyon. Dito na inihanda ni Trump ang kanyang bitag. Pinipilit niyang sagutin ng mga gobyerno, diplomatiko at mga presidenteng kritiko ni Trump kung tinatanggap nilang pag-atake malapit sa nuklear na pasilidad. Tinawag ng United Arab Emirates ang insidente bilang mapanganib na paglala at iginiit na may karapatan silang tumugon sa teroristang pag-atake. Tinarget ng Tehran ang Gulf countries na may base ng Amerika pati infrastrukturang sibilyan at enerhiya, kaya hindi nangyari ang Baraka nang hiwalay sa konteksto. Naging bahagi ang planta ng serya ng pressure laban sa mga kaalyado ng Washington. Dahil walang pagtagas ng radyasyon, hindi kailangang kumilos si Trump ng padalos-dalos. Dahil ligtas ang planta, nagkakaroon siya ng oras para idiin ng Iran, China, European Union at mga kaalyado sa Gulf nang hindi mukhang desperado. Nagiging bala ang pagkakamali ng kalaban. Ang takot ay nagiging argumento. Ang provokasyon ay nagiging dahilan para higpitan ang pagkubkob. Noong Marso, isang opisyal militar ng Iran na binanggit ng semi-opisyal na ahensyang ISNA ay nagbanta na tatamaan ang pasilidad nuklear ng Israel sa Dimona kung subukan ng Israel at US na pabagsakin ang pamahalaan sa Iran. Pagkatapos nagkaroon ng mga pag-atake ng Iran malapit sa nuklear na rehiyon ng Israel habang kumalat ang pekeng video na layong ibenta ang ideya ng pagkasira ng planta. Ang mismong pagsisiyasat ng Reuters ay nagpakita ng mga larawang ginamit sa social media ay lumana at hindi nagpapakita ng totoong pag-atake sa Dimona. Mahalaga ito. Ipinapakita nito ang isa pang paraan ng ehe ng Iran, sabayang banta ng militar, kalituhan sa impormasyon at psikolohikal na digmaan. Ginagamit ni Trump ang kombinasyong ito laban sa mga kalaban niya. Ang problema ay ginawang sandata ng rehimen ng enerhiya, rutang pandagat, base militar at nuklear na lugar. Gustong ipakita ng anti-Trump media na ang presidente ang dahilan ng krisis. Kailangan kong ipaliwanag kung bakit ang paglala ay nanggagaling mismo sa panig na gumagamit ng drone, misil at milisya para takutin ang mga kaalyado ng Amerika. Apektado rin dito ang China. Nakipag-usap si Trump kay Xi Jinping nitong linggo. Kung nais ng Beijing magpakitang responsableng kapangyarihan, dapat nilang patunayan na kaya nilang pigilan ang Tehran. Kung hindi nila kaya, ipinapakita ni Trump ang pagdepende ng China sa katatagan sa Golpo at ang kawalan nito ng kakayahang protektahan ng sarili nitong kaalyado nang hindi nagbabayad ng presyong pampulitika.
Naglabas ng matigas na mensahe ang White House. Umaandar na ang oras at nag-post siya na dapat kumilos agad ang Tehran dahil mahalaga ang oras. Ayon sa Reuters, dapat siyang makipagpulong sa mga tagapayo sa seguridad para talakayin ang mga opsyong militar laban sa Iran. Hindi ito panik kundi kalkulasyon. Alam ni Trump na ang sobrang lakas na tugon ay maaring magdulot ng mas malaking tensyon, pero ang mahina ay posibleng mag-udyok ng mga bagong provokasyon laban sa mga kaalyado ng Estados Unidos. Sinusubukan namang tumugon ng Iran. Sinabi ng tagapagsalita ng sandatahang lakas ng Iran na kung tutuparin ni Trump ang kanyang mga banta, haharapin ng Estados Unidos ang mga bagong agresibong senaryo at mga sorpresa. Mas nakabubuti ang pahayag na ito kay Trump kaysa nakakasama. Ipinapakita nito sa publiko ng Amerika at mga kaalyado na hindi kapayapaan ang layon ng Tehran kundi pananakot. Kapag nagbanta ang kabilang panig ng sorpresa matapos ang drone malapit sa plantang nuklear, may pagkakataon si Trump na maghigpit ng hindi na kailangan mag-imbento ng dahilan. Mabigat din ang baraka dahil dito ordinaryong pasilidad. Ang plantang nuklear ng United Arab Emirates ay sentrong bahagi ng estratehiyang enerhiya ng bansa at matatagpuan sa isang sensitibong rehiyon para sa seguridad ng Golpo. Kapag tinamaan ang panlabas na generator, kahit walang tagas, malinaw sa mga gobyerno ang mensahe. Nasa paligid na ngayon ng planta. Bukas, maaring maging daunghan, refinarya, himpilang panghimpapawid o terminal ng enerhiya ito. Ginagamit ni Trump ang pagbasa na ito para idiin ang mga kaalyadong nagmumukhang neutral. Pinakamalakas na paghahambing ay mula sa Ukraine. Simula 2022, ipinakita ng planta nuklear ng Zaporizhia kung paano binabago ng digmaan malapit sa pasilidad nuklear ang kilos ng mga gobyerno, mga internasyonal na ahensya at opinyon ng publiko. Kahit walang radyoaktibong sakuna, bawat banta sa paligid ng planta ay nagbibigay ng pandaigdigang babala. Inilalagay ng baraka ang gitnang silangan sa kaparehong tensyon, ngunit ngayon ay may mga base militar ng Amerika, Israel, Iran, Golpo at Langis sa iisang tablero. Kaya hindi kailangang habulin ni Trump ang kwento, hinahayaan niyang magsalita ang mga pangyayari. Nanawagan ng International Atomic Energy Agency ng pagpipigil habang tinawag ng United Arab Emirates itong mapanganib na paglala. Na-intercept ng Saudi Arabia ang mga drone na galing sa himpapawid ng Iraq. Bawat pangyayari ay nagpapabigat sa bitag. Nasa Teheran na ang susunod na hakbang. Kung lalala ang kilos ng Iran, magkakaroon ng matibay na dahilan si Trump para tumugon ng mas matindi. Kung humiling ang European Union ng kalma pero hindi malinaw na kumundena, ilalantad ni Trump ang kahinaan ng Europa. Kung iwasan ng China ang issue, may papakita ni Trump na gusto lang ng Beijing ng impluensya, hindi pananagutan. Maaari niyang paikutan ng kalaban ng hindi mukhang agresibo. Maaring maglatag ng mga bagong opsyong militar o mga bagong sanksyon ang pagpupulong sa seguridad sa Washington. Maaring hingin ng mga kaalyado sa Golpo ang mas matibay na garantiya mula Estados Unidos dahil muling nakikita ang proteksyong Amerikano bilang mahalagang panangga. Nakahanda na ang bitag dahil tinamaan ng kalaban ang pinakakinatatakutan ng kahit anong gobyerno, nuklear na seguridad, enerhiya at panrehiyong kaligtasan ng sabay-sabay. Ako si Milson Alves, isa internacionalista. Layunin kong bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. Tingnan ang mga news link sa video description at paki-like ang video. Mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Wilson Alves.